at itanghal itong bansa. Pilipinas kong inumutya, ugat ng luha ko't talika, aking adhika, makita kang malaya. Sa pagpapatuloy pa natin sa programa ngayong hapon, magandang hapon sa inyong lahat doon sa ating mga takitangkilik, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon, bayang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga tagatangkilik na hanggang ngayon hindi pa bumibitaw sa atin sa pagsusuporta sa ating programa Tinig ng Maralita. Kami po ngayon ay mapapanood nyo sa kakampionline.blogspot.com, www.ustream.tv, channel Kakampi Online. Kami rin po ay inyong makontak sa telephone number 553-8656, 482-5812. At kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa natin. Isang magandang hapon sa Pilipinas, isang madaling araw sa Amerika, sa US, isang tanghaling tapat sa Saudi Arabia, sa kalagitnaang doon po sa Saudi, at magandang hapon sa taga Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, at sa lahat po ng nasusubaybay sa ating programa. May sakit pang mga kasama natin dito sa programa, kaya laming dalawa dito. May Cheryl, magandang hapon siya, Cheryl. Magandang hapon po, Bishop, at sa mga nakikinig at nanonood po ng Kakampi Online, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang programa natin ay Tinig ng Maralita, Police Auronder, Kakampi Online. Sapagat malapit na, Cheryl, ang graduation at malapit na rin sa karamihan ng magtatapos at maraming babagsak sa eskwelahan sa hindi sila nakapag-aral na mabuti. Pag-usapan natin ngayon kung paano tinatagoy ng ating mga magulang ang kanilang pag-aaral. Ngunit yung ibang mga kasama, mga estudyante natin ay hindi naman binibigyan ng halaga ang pagpupunyagi ng kanilang mga magulang upang sila ay mataguyod na makatapos sa pag-aaral. Alam mo, napakahirap ng walang pinag-aralan. Ay kung yung mga nakatapos na nga, hirap na hirap sa paghanap ng trabaho, ano pa kaya hindi nakatapos? At yun ay sa pamamagitan lamang na ating mga pagpupunyagi, lalong-lalo sa mga magulang, sa ating mga lola at lola. At kagaya ng mga senior citizens na retirado na, ano ang unang-unang patakaran kapag ikaw ay malapit ng mag-retire o nakapag-retire ka na? Nakasulat po dito, ayon kay Mr. Francisco J. Culaico, ito po yung mga dapat gawin ng mga kapag magre-retiro na po sila. Una, nakasulat po dito na huwag gamitin ang katandaan bilang dahilan ng pangit na ugali. Alam mo kasi karamihan sa mga matatanda, pag tumatanda, kasabihan ng mga kabataan, tumatanda ka ng paurong. Kasi marami ng bawal na ang akala ng isang na tumatanda ay tama pa rin. Ngayon sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral sa ngayon, lalong-lalo na yung mga nagsusulat sa mga dyaryo, natin pong sinusubaybayan. At tayo nagpapasalamat kay Mr. Culaico sa napakanda po, Mr. Culaico, ang inyong mga sinusulat dito, lang lalo na sa aming mga kagaya namin mga senior citizens, na hanggang ngayon ay marami pang dapat pakaralan sa kabila ng pagdating natin sa retirable age, which is 60, 70, or 75 years old. Ayaw ko kung aabot ka pa sa 75. Hindi na siguro. God's willing po, dapat po umabot ako ng 75 or more kasi para makatulong pa po sa maraming tao. Oo, pagkatapos niyan, nakatungkod ka na, tapos nakikita kita doon sa stall mo, nakatungkod na. Doon may hagdan ng stall mo pataas. Kapag ikaw kasi tumatanda na, maraming ang dapat pag-aralan, maraming ang dapat baguhin sa iyong pag-uugali. At ano-ano yung mga dapat baguhin sa iyong pag-uugali? Sabi po ni Mr. Francisco J. Culaico, parang sinasabi niya rito na wag ka pag magre-retiro ka na, wag ka raw po masyado palagi maging bugnutin o masungit. Kasi daw po
dapat ang bawat araw na darating na kapag nasa ganong age ka na or edad ay salubungin ang bawat araw po na may kabuluhan at kailangan lalo ka raw po maging madaling magpatawad sa kapwa mo kasi yun na nga po, ibig sabihin may pinagkatandaan ka na, so dapat mas lalong maging forgiving ka po do sa mga taong nasa paligid mo lalo. O kasi karamihan ng mga matatanda, sabihin nila, matanda na kasi ako eh. Bahala ka na. Pero lalo sigurong babaguhin natin ang ating pag-uuli pag tumatanda tayo para mahalin pa rin tayo ng ating mga anak, ng ating mga malugang, ng ating mga apo. Ay maganda siguro kung salubungin mo isang araw pag gising mo ng thank you Lord sa isang araw na naman na ibinigay mo sa akin ngayon at ngayon ay mamahalin ko ang aking mga asawa. At saka hindi po, importante lang po yung kahit munting pagbati na lang sa mga taong nasa paligid sa'yo na maganda umaga, malaking bagay na po yun kasi ibig sabihin po, you appreciate all the things that are around you po. Kahit dumating na po kayo sa ganong edad, ibig sabihin na appreciate nyo pa rin po lahat ng mga ganda bagay sa paligid po ninyo. Dapat naman kasi ganun ang ating pananaw sapagkat kukunti na lang ang panahon na ating ilalagi sa mundo ay dapat siguro yung mga maiiwanan natin ay pasayahin naman natin sila at hindi tayo ang pasayahin sapagkat kapag tayo ay naging bugnutin maghapon hanggang sa gabi bugnutin ka pa rin. At saka rin po syempre hindi maganda yung magiging relationship, yung relasyon mo sa mga maraming tao sa paligid mo, syempre kung magre-retiro ka na, mas kailangan mo nga pong makibagay sa maraming tao kasi syempre may kapital ka na po, di ba, maisipan mo na pong magnegosyo, lalong dapat nga po makapag po kayo sa kanila para lalo pong dumami yung mga negosyo ninyo na binabalak ninyo, di ba? Kaya dapat lalong mas maganda po ang magiging relasyon ninyo sa mga taong nakapaligid po sa inyo sa araw-araw. May tawag dyan yung bonding ninyo sa pamilya dapat maging maayos. Tapos kung may natitira kang negosyo, huwag mong ubusin yung pera mo sa pamimigay sa iyong mga apo, sa iyong mga anak sapagkat mayroon ka rin dapat paglaanan. At kalimitan kasi mga magulang natin na nakakahiya man sabihin ayaw naming manghingi sa mga anak. Opo. Yun yung mga halimbawa, yung anong pag-uugali ang dapat baguhin ng isang nakakatanda pagdating doon sa pag-ipon ng pera. Ito pa po, meron pa po ibang sinasabi si Mr. Colayco. Sabi po niya, pakinggan din daw po ang sinasabi ng iba. At saka, yung ibig sabihin po nito, yung lalong mas maging sensitive ka po sa needs ng other people po. Kasi malay nyo, yung needs nila, yun yung magiging $1 million idea para makapagtayo po kayo ng panibagong negosyo ninyo. Kasi nakikinig po kayong maigi doon sa mga taong nakapaligid po sa inyo. Dapat naman kasi pag ikaw ay nakapag-retire na tapos iniwanan mo ang negosyo sa iyong anak, ay may mga panibagong pagbabago yung pagmamanage ng negosyo ng iyong anak. Siguro, alalayan mo na lang pero kung didiktahan kung anong mabuti at ikakasama ng negosyo sapagkat may mga bagong teknolohiya tayo ngayon, lalong-lalo yung ayun nasa high-tech na tayo. Nung unang panahon, ang ating pagbibilang ng pera ay nasa abacus Tapos sumunod na yung may may cash register na. Pagkatapos ng cash register, calculator na. Pagkatapos ng calculator, yun automatic na sa machine na lang. Opo. Pag pindot ng machine, tuloy-tuloy na yan. Kaya pati sa accounting procedure natin siguro ay dapat nating pag-aralan muli kung paano lalago ang ating negosyo sapagkat kalimitan ay tama yung mga kabataan, yung mga anak natin sa pagtuturo sa atin. May karagdagan pa pong dito sa sinasabi po niya. Sinabi po niya na laging magdasal at isaisip ang walang hanggang buhay. Yung iisipin niyo pa rin po na bibigyan pa ako ng Diyos na mahabang buhay pa kasi kailangan makatulong pa ako sa maraming tao. Yung ganun po, maging positive po kayo na isipin niyo, mas lalo pa pong hahaba ang inyong mga buhay. Dapat nga ganun kasi kalimitan ng mga kagaya ng mga senior citizens, ang iniisip nila bahala na bukas. Ang hirap ng bahala na bukas ay gusto ko pang lumabig ang buhay ko para makapaglalaro pa ako sa mga apo ko. At yung mga kaapo-upuhan pa kung halimbawa tumagal ka pa ng another 10 years ay huwag mo lang pabayaan ang iyong sarili sapagkat sabi nga ng Panginoon
your body is the kingdom of the Lord. Yun ay castle ng Panginoon ng ating mga katawan. Kaya huwag mong papabayaan, halimbawa lalong-lalong pag matanda ka na, sabihin mo, bahala na bukas, iinom na lang ako ngayon ng gin, iinom na lang ako ng serbisa, magpapakalasing na lang ako, kakain na lang ako ng mabawal, kasi sabi ng doktor, ganito, malapit na ako mamatay. Eh bakit gusto mo magpakamatay na kagad pag hindi mo sundin yung sa payo ng doktor? Ang sinasabi rin po kasi ni Mr. Colayco, di syempre po, naiisip nyo na po na lalong haba na ngayon ang buhay po ninyo, kahit retirado na po kayo. Sabi rin po niya na lalo daw po kayong maging mapagkumbaba o humble sa mga nakapaligid sa inyo. Huwag daw po kayo masyadong magmalaki na parang iniisip nyo, ay ako, I own the world, parang gano'n yung kasi marami akong pera or gano'n po. Hindi po niya sinasabing gano'n. Ang sinasabi lang po niya, mapagkumbaba, tapos kung alam mong nasisiguro mong may pera ka na nakuha po, i-invest nyo po sa mapagkakatiwala ang mga sources o mga tao. Yun naman talaga ang dapat doon na kapag ikaw may pera, mag-ipon ka. Yun nga kasi nung isang araw na kanyang payo doon sa mga nagre-retiro ay kapag ikaw ay kahit na mahal mo ang anak mo, ay huwag mo ibigay lahat ng pera mo, ipapamana sa kanila. Sapagkat darating ang panahon, kapag ikaw ay nangangailangan, mahihiya ka nang magsabi o mahihiya ka nang kunin, baka isipin ng anak mo, ay pinapabayaran mo sa kanya yung naipon mong perang binigay sa kanya na malayo namang iisipin ng anak mo. Pero kung mayroon kang halimbawa manugang na hindi naman wasto ang pag-iisip, ay baka maging madamot yun. Oo nga po, kaya hindi rin po natin masisisi syempre na dapat po kung yung kayo po na mga retirado na dapat isip nyo na rin po kung paano nyo po pagugulungin o paikutin po yung perang nakuha po ninyo, kasi hindi nyo po masisisi yung ibang tao na mag-isip na ganito kasi syempre nakapag-asawa na po yung anak ninyo, di ba? Hindi nyo naman po kasi rin masisisi yung mga napangasawa nila kung mag-isip sila na kakaiba po sa inyo na iniisip din po ninyo. Pag ikaw nag-asawa, tapos ganyan ang ugali ng asawa mo, pinagmamalupitan yung tatay at nanay mo, anong gagawin mo doon halimbawa? Ganito na lang, para sasabihin ko po sa kanya na para wala pong away, yung sa akin lang naman ang pwede kong ibigay sa kanila, yung sa kanya hindi ko naman papakailaman din. Basta ko sa akin, kung ano lang yung sa akin, yun ang pwedeng ma-share ko doon sa kanila. Yung kung ano man yung share namin sa amin dalawa, yun lang ang para do sa pamilya namin. Ngayon, kung meron pa akong extra na yung galing talaga sa akin, yun ang ibibigay ko talaga do sa mga magulang ko. Kasi labas na siya ron eh. Kasi ako ang kusang loob na gustong magbigay, kaya labas na siya ron. Saka hindi naman siya dapat makialam doon sana. Pero maraming mga asawang ganyan, mga lalaking ganyan na pati pag aari mo ay kakamkamin, tapos ayaw bigyan yung tatay. Yun na po yung kakaiba na yun. Talagang masama na po. Yung pwede nyo na po siyang pagsabihan yung asawa nyo po na teka lang, pera ko to eh. I know what to do with my money. So, kung pera mo yung pinapakailaman ko na, doon ka na lang siguro makialam. Pero it's my money, so I can give my money to whoever I want to. Kaya, yun lang. Yun lang po sasabihin ko sa kanya. Yun nga ang dapat sana bigyan natin na halimbawa doon sa mga nakakasalaola natin, mga kaibigan, mga kasama natin sa organisasyon, sa Interfaith, sa Citizens Crime Watch. Kasi mayroon kaming nangyaring ganyan, mayroon tayong kasama dyan na pinagmamalupitan ng kanyang mga anak. Pagkatapos na ibigay sa kanila yung mana nung nanay nila, ay yung asawa ng kanyang anak na lalaki, ay yung lalaki yung anak nung ng nanay. Ngayon kanya manugang ay naging malupit sa mother-in-law niya sapagkat masyadong malupit pagdating sa ari at ayaw bigay yung mga nanay niya tapos hanggang sa dumating sa punto pinalayas pa nila sa bahay nila. Naku po, napakalungkot naman po nung na yun. Pero siguro po pwede naman niya po sigurong pakiusapan yung anak niya na pwede ba sabihin niyo naman po kung doon sa yun kung sino man yung napangasawa na pera mo naman yan hindi mo naman niya pag-aari yung pera mo, kung kanino mo gustong ibigay yung pera mo, yun ang masusunod kasi hindi kumbaga kung ano lang yung
pinagpart nung part nung sa para sa pamilya lang nila, di yun lang siya magagalit kung pinapakialaman nung para sa pamilya. Pero kung meron pa siyang yun nga yung kapamilya po nung lola, yung may edad na po, kung meron pa po siyang extra na pera, labas na po siya ron. Kasi kung kanino niya gusto ibigay, wala silang magagawa dahil pera niya yun eh. Yung kaso nga binigay na nung nanay yung mana sa anak, pati yung bahay na kanyang tinitirahan na pag-aari niya kasi namatay na yung asawa, ay Yun lang pinamana po sa talaga, anak. ang ganyan ang nangyayari talaga po sa mga mana-mana. Ayun nga, parang inutakan lang po sila nung manugang na, syempre sa umpisa siguro mabait yung para nakuha yung loob nila. Tapos ngayon na nakuha na yung mana, ayun, nakita na nila yung tunay na ugali, ganun Tama, pala yun. Oh. Kinuha lang po yung loob nila. Sa una mabait lang, pinakitaan lang sila ng tapos ngayon, Kung pamimiliin ka doon sa dalawa, halimbawa yung asawa mo, ayaw igalang ang tatay at nanay mo, pagkatapos gusto pang angkinin yung mana mo sa tatay at nanay mo, tapos kung ano pang mga pinagsasabi ng asawa mo sa tatay at nanay mo, alin ang pipiliin mo doon sa dalawa? Ganito po, yung magandang sagot ito. Kung may pinapamili po nila ako, wala po akong pipiliin sa kanilang dalawa para masaya. Sasabihin ko po pareho sa kanila, ganito na lang para masaya. Magkaroon tayo ng sarili nating pag-i-invest o pag-i-impok. Diyan na lumalabas ngayon diyan na ngayon pumapasok yung sinasabi ni Francisco J. Colayco na huwag tayo umasa sa ibang tao kahit na sabihin na natin mga kamag-anak pa natin yan, kapamilya pa natin yan. Kasi kung may sarili vera ka, at least, di ba, napaghandaan mo kung ano yung mga maaring mangyari kung sana. papamiliin ka halimbawa ng asawa mo, tatay mo, nanay mo, o yung asawa mo, alin ang pipiliin mo sa dalawa? Wala na lang po. Magsasariling bahay na lang ako nung gano'n. Ay, halimbawa, hindi ka nga talaga, alam mo, yung mga ganong klaseng babae o lalaki na pinamimili ka sa tatay at nanay mo, o tatay at nanay niya, ay mahirap na solbahin yan. Sapagkat ang sa amin, ay pipiliin ko tatay at nanay ko. Kasi ang asawa, maraming makukuha. Yan tatay at nanay, lang yun. Ay kung papimiliin pa ako, hindi na ako mamimili. Sabihin ko bahala ka sa buhay mo, basta tatay at nanay ko, dito ako sa kanila. Sapagkat yun ang nagbigay sa atin ng what we are now today. Yun ang mga nagsakripisyo sa atin nung tayo mga bata pa. Hindi nga tayo makapasok sa eskwelahan, wala tayong pamasahe, ni sila hindi makakain ng almusal kasi walang pambili ng pandesal. Para tayo makaroon ng kaunting baon para papunta sa eskwelahan. Tapos nga lumaki ka, tumanda ka na, nakaasawa ka na, makatagpo ka pa ng asawang ganyan na masyado malupit sa mga magulang, marami akong napagtanungan. Sasabihin nila, tatay at nanay ko, iisa lang yun. Asawa ko, marami. Bukas na may asawa na ako kung gugustuhin na. Kung magkahiwalay silang dalawa. Yan ang napakahirap po minsang pagbibigyan mo ng relasyon, pagbibigyan mo ng katuparan. Pero ang tatay at nanay kailanman, nandiyan yan eh. Hindi ka pwedeng itakwil ng tatay at nanay mo. Pero yung anak, marami nagtatakwil. Kagaya nung nangyari doon sa isang kasama natin, isang kakilala natin na pinalayas yung nanay sa sariling tahanan niya nung kanyang manugang na napakabigat yun. Tapos tinanong namin yung lalaki, nanay mo yun, bakit mo pinayagan na maalis doon sa bahay? Para pinaalis sa bahay mo, hindi na kumibo yung lalaki. Ay sabi ko, pagkapatid kita, babatukan kita eh. Abay, tatay at nanay natin yun, papalayasin ng babaeng yun kaya nga, nadapo lamang sa pamilya. Kaya nga yun na po talaga puwapasok yung kailangan lagi po tayong handa. Kung nakapag-ipon po tayo, nakapag-impok po tayo, pinaghandaan po nating maigi yung pagre-retiro natin. Kahit sino pa magpalaya sa atin, kung may pera naman ho tayong naimpok, di wala ho tayong problema, di ba? Ganun kung po. pinamana ng lahat. Pinamano po. Kasalanan. Sayang po kasi buhay pa siya. Dapat hindi po niya pinapamana. Pag namatay, ang alam ko po pag namatay na, tsaka alam po pinapamana, yun hindi habang buhay pa eh. Yun nga naging pagkakamali ng tatay at nanay doon sapagkat nga ang nangyari. Pero ang masaklap nga doon. Kaya nag-iisip din po ako kanina pa eh. Sabi ko, paano buhay po, pinapamana na kagad? Pwede pala yun. Sabi ko, pero alam ko po sa batas, sa konstitusyon po ng Pilipinas, alam ko po once dead lang po talaga dapat
naman, may ano. last will and testament. Okay lang. Pero pwede mong ilagay doon sa pamana mo Alam ko po sa once last will, dead lang po talaga na yung pwede mong ano ilagay eh. doon na kapag ikaw ay namatay na, ay hindi ka Pero pwedeng pwede pala yung paalisin. ipamana kahit buhay pa pala, no? Kumpirmado pala. Oo, kumpirmahan mo. Ganun pala. Eh yun nga, masyadong mabait na yung naulokon nga nung anak, na lalaki yung nanay na, sige na pamana mo na sa amin total. Maano ka na kami ng mag-aalaga sa iyo. Yung mga Ayun magagandang nga po, salita. inano lang sila. Pinadama. Pinadama lang. Nadrama yung nanay. Eh, ang bait naman ng nanay sapagkat dalawa lang yung kanyang anak na lalaki. Wala na yung... Kaya pala, dalawa lang po kasi yung anak niya. Wala na yung... Eh, lalo-lalo na po pala kung nag-iisa lang na anak, ano? Kung, pala yung dalawang lalaki na nagpalaya sa kanilang nanay. Kaya nga nung makausap mo namin yung nanay, galing yun sa probinsya, dumating dito sa Maynila, hindi ka maniniwala. Na yung nanay na yun nung pumunta sa atin sa Citizens Crime Watch, nag-a-attend ng meeting. Opo. Tinantanong ko, bakit tuwing linggo wala kang absent at maaga kang dumadating? Sabi niya, masaya ako dito eh. Pagdating noon, yung mga kasamahan naming mga miyembro natin sa CCW, nagbebenta siya ng kape. Opo. Tapos lahat ng nabibentahan niya ng kape, binibili niya ng tinapay at saka tanghalian. Sabi namin, sige, babayaran ka na lang namin ng kape sa iyong binibenta kasi nag-ano siya sa herbal eh. Pinasok ng isang kaibigan namin, nagtitinda ng kape doon sa grupo natin. Tuwing linggo naman, naubos naman yung kanyang kape sapagkat 10 pesos lang naman isang sachet. Yun ang kanyang pantawid gutom. Sabi naman, sige, wag mo nang gastusin yan. Tapos manghingi kami ng yung mga opisyalis natin sa CCW. Hiningi ako ng 5 piso, 10 piso. Tapos, sige, sabi namin, kumain ka na dyan. Oo nga, sabi niya, hindi pa ako nakapag-almusal, wala pang almusal. Kagabi, wala, tinapay lang at saka gatas ang ininom ko. Ganon kahirap ang kanyang buhay na pag hindi na namin ngayon nakikita kung nasaan eh. Kung pag ganyan ang sabi namin eh, bakit nakaganyan ang buhay mo? Tapos sabi niya, iyon ang pangyayari na sobrang pagmamahal niya doon sa kanyang anak. At akala ng nanay na yon ay alagaan talaga siya ng kanyang mga Ayun anak. nga po, wrong expectations Wrong po. expectation. Ang malaki may kasalanan doon, yung anak niya lalaki. Opo. Sabi ko nga doon sa nanay, kung alam mo, kung kakilala ko yung anak mo, nandito sa Maynila, yun. Papalagay ko, papatukan ko, papalabas niyan dito sa ano natin, sa meeting place. And then these things happen. Sapagkat maraming mga anak hindi nila masyadong natatanto yung pagmamahal nila sa kanilang mga magulang. Kaya nga, doon, ito isang aral sa ating mga anak at sa mga magulang na kapag kayo ay nag-retire, ay huwag ninyong ibibigay ang inyong retirement pay. Huwag kayong magpamana muna habang kayo Only buhay. trust yourselves po. Kasi wag po kayo magtitiwala muna. Kahit kamag-anak nyo pa po, wag nyo po munang, kasi kayo rin po ang magiging kawawa. Yun po ang pinakapunto. Huwag kayong magpautang. Napakahirap maningil. Opo. Kasi pinaghirapan nyo pong pera yan. Total, may pera na po kayo. Yung mga yung mga sinulat po ni Mr. Jaime Colaiko po doon. Napakaganda nung ni Mr. Colaiko. Yun po, medyo sundin nyo na lang po yun kasi para ibig sabihin po napaghandaan nyo po talaga yung pagre-retiro ninyo kasi may pera na kayo tapos kaya nyo na pong invest kung saan nyo po gusto na maaring yumabong pa po lalo ang inyong mga pera. Yung po. Alam mo, sa araw-araw na sa diaryo sinusundan ko yung mga ni Mr. Colaiko sapagkat marami kang matutunan lalong-lalo kapag ikaw ay nagtuturo sa mga organisasyon, kapag ikaw ay presidente ng organisasyon, kapag ikaw ay lecturer, personal na nangyayari sa buhay ng mga tao yun. Mayroon na lamang tayong 3 minuto sirit na natitira sa ating programa kaya siguro ay hindi makakarating dito si Pastor Mercy sapagkat may pinagkakabalahan at kasi Kaloy siya na gumaling na si Kaloy para makadating siya sa ating meeting sa Sabado ay alam mo tuwing Tuesday at saka Saturday may sakit yun. Ganun ba? Ganun po pala yun. Basta po, yun, tandaan nyo lang po yung lahat po nung itinuturo ni Mr. Colaiko na kahit saan man yan, Diaryo TV. Kasi
basta pag-aralan niyo po maigi yung financial security po ninyo. Para po ito sa financial security po ninyo kasi sa panahon po ngayon, kailangan maging maingat na po kayo sa pagtitiwala. Trust only yourselves pagdating po sa pera para handang-handa po kayo lumaban sa buhay po. Yun lang po masasabi ko. Kaya nga sa edad nating ito, kami medyo senior citizens na. Pero kami naghanap buhay din sapagkat kami ay kabahagi ngayon ng Amity Global Amity Global Incorporated, na kung saan ito ay yung mga nag-network sa loading at na napakalaki ng kanilang loading company, at ito po ay matatagpuan sa Star Mall 3rd floor, Star Mall EDSA Corner Shoe Boulevard. At saka araw-araw po bukas sila, mag-umpisa ng 10 o'clock hanggang 7 o'clock. At kung sino man ang gusto maghanap buhay ay pwede kayong pumunta doon sa 3rd floor Amity Global Company at hanapin lamang si Ma'am Cynthia o ang kanyang mga assistant doon, at kayo ay tuturuan kung paano magkaroon ng ekstrang hanap buhay. Kami po ay kasali na doon sa Amity at may inaantay pa natin yung isa pa nating gagawin sa ating livelihood program, yung sa e-Bible, pero malapit na raw dumating, galing pa sa China kasi yun. Opo. Tapos akala ko nga po nandun na po yung prototype sa Amity. Wala pa ho pala. Akala ko nandun na. Oo, malapit na daw. Opo. Tapos mayroon pa tayong sa insurance company naman, Republic Insurance Company. Republic Insurance. Siguro within next week ay magkaroon na ng Memorandum of Understanding Okay po. CCW. Kaya tayo po ay nagpapaalam at maraming Ako salamat. rin po ay nagpapasalamat po dito sa istasyon na Kakampi Online. My name is Cherry Lofamio po. Makinig po kayong maigi dito po sa www.ustream.tv tuwing alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon.